Ito ang Presidential Broadcast Service. Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon na buugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Sulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, las 9:07 sa aga. Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulot muli sa mga sinimotosyer na 4% na ini para sa operation natin. I'm still evaluation with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang inang freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Publiko. Mayroon Pilipinas, mayroon Western Visayas, syudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa malabutan sa amon pagserbisyo. Di kaman gabahin sa kalibutan nagahatag kami sa katahuran, mayong aga good morning sa inyong tanan. Mother, welcome sa isa naman edisyon sa pagpangalagan sa programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw kita karon sa Martes, Pebrero 3, 2026. Ini mga biyan ang labing una nga Martes sa 4 na Martes karon nga bulan sa Pebrero 2026. Sa ginandang mga kapadinyo tugtog alas 9:55 sa buong aga, ako ang inyong alagad JP Harvas. Sa atong mga sukitag palamuti all over Western Visayas, probinsya sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo, subungan sa atong mga kauturan sa Negros Occidental, maayad-ayad na aga sa inyong tanan. Ginatamo tuman sa isa ka mayad-ayad na aga ng atong mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagapudman sa atong pagpalagad pinaagi online. Ang palatuntunan, balita, issue, kaliban pa, mabatalan sa 585 kHz sa suan sa inyong radyo. Tagsulungan sa aton official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Madiyan sa aton pagpalagad sa mga adlaw sa Martes. Istorya na ito ng ining paglunsar sa Department of Information and Communications Technology sa Bayanihan Sin sa probinsya sa Iloilo. Tugay na ito nga na-interview mo biyan ang DICT Iloilo Provincial Officer na si Engineer John Felix Torino. Agad hibaloon mga biyan ang mga detalye may kantanan sa sining programa sa gobyerno na nagatuyo nga mahatagan sa koneksyon o kung access sa internet ang aton nga mga estudyante ka mga maninigo gikan sa mga lugar na magkabig naton unserved o kung underserved areas. Samtang pasiplatan ka mga biyan ang pinaka mga balita gikan sa Negros Occidental kag Bacolod City. Kasunod sa mga pag-ulan na na-eksperyensyahan sa masambit iyan ng mga lugar sa nagligad na inadlaw. Magahatag na ita sa pila ka mga updates gikan sa nalaytuhay nga ahensya sa gobyerno diri sa aton Department of Agrarian Reform mga biyan. May paribag-unang leader kung pinulo ang nasambit iya nga ahensya.
Nagpahamtang siyang panibag-o nga Acting Regional Director ang Department of Agrarian Reform sa aton nga rehiyon. Si Anay Regional Director Diomedes Villarreal natalana na nga mag-retiro mo abyan sa iyang tuig 2026. Magpasiplat man kita sa iba nga mga ahensya sa gobyerno, mga update nga ginatutukan sa atong sining mga kupdanan sa Radyo Pilipinas News Team. Pero antes ina mga biyan, mag-check ana kita sa latest update sa lakat sang panahon. Ibalo naton sa Pag-asa Iloilo ang mga panyempo sa mga adlaw sang Martes. Shall we expect sa maulanon sa gihapon nga panempo sa mga adlaw o kung naumana naton ang medyo mainit diwot kaga medyo maguluginot nga hapon. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:12 sa aga. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:12 sa aga. So Pilipinas Weather. Sa sining oras ko po naton sa piyat na linya si Ma'am Dinor Silvestres ang DOST Pag-asa. Ma'am Dinor, good morning. Hi, hello, good morning everyone. Muna yung atong latest weather update para sa supong adlaw sa Tuesday, February 3, 2026. As of 18 po din yung agang monitor natin yung LPA na gina-estimate natin yung may kalayon 1,270 km east of northeastern Mindanao. Ang muna yung LPA ay may high chance na mag-develop into tropical depression within the next 24 hours. Samtang shoreline nag-apekto sa may eastern sections of Visayas, kag Mindanao, northeast man sa nag-apekto sa may Luzon. Dili naman sa western Visayas mag-experience kita sa magaluong mga kalangitan, may mga paglaptarap nga pag-ulan, pangilatog pa nag-uoptugas ang shoreline. Makasarangan tugtog makusog naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon northeast, sa magadalasang makasarangan tugtog mabalad nga kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 23 to 29 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kaginang alas 6:13 sa aga kag makatunod din alas 5:54 karon sa hapon. Kag muna yung aton latest weather update, halin diri sa may Iloilo Doppler radio station. Ako si Leonor Silvestre, madam pagit nga salamat. Ma'am Dinor, you mentioned ma'am ang ginabantayan ng low pressure area will most likely na mag-develop sa isa ka bagyo. Ano ang mangin epekto sa ni ma'am diri sa aton sa Western Visayas? Well, possible sir, by Thursday or Friday sa maka-experience ka na sa pag-ulan-ulan diri sa tugasin nga low pressure area sir kung what's na magpasulod na din sa aton nga parser. As early as na ba ma-identify ba naton or ma-project ang possible nga mangin track o kung na rota na pagalabyan sa sining nga bagyo? Possible sir, in between diri sa may Visayas kag sa may Mindanao nga area sir. Ooh. Possible track. I see. And with that, ma'am, ang ato naman nga shear line will still continue nga mag-aapekto kung magadala sa pag-ulan diri sa aton man nga rehiyon. Yes sir, as of now sir, apektado man kita sa shear line sir. Ayun. Ma'am Dinor, no, balikan ko na ma'am ang sa bagyo. Just in case na mga isa na ini ka bagyo, ano ang mga pangalan sila? Well, once na mga bagyo, hindi tagaan natin siya sa local name na Basyang, sir. Ayun, si Basyang. And then, sa atin naman ng mga kauturan sa karon, no, especially sa mga coastal municipalities, ano ka peligroso ma'am ang magpalawod pa subong sa atin sining nga mga magagmay nga mga mangisda? Well, as of now, sir, ang atin nga wind intensity ay nasa moderate to strong. Ang atin nga coastal water condition ay nasa moderate to rough, sir. So, kung magpalawod lang kita, maghalaw lang kita. Ayun. Ma'am Dinor, for your time information hatag sa Radyo Pilipinas, madamo mga salamat at padayon. Welcome, sir, sa maayong aga sa luwas. Dahil abot mo abiyan si Ma'am Dinor Silvestres ang Pag-asa Iloilo sa iya sining gindulong update sa lakat sang panahon. May low pressure area na ginabantayan mga biyan sa aton siniyang
punsod nga posible mangin isa ka bagyo. At the moment na mangin isa ini ka bagyo mga biyan, ini ang ginatanaw nga magalabay in between Visayas kag Mindanao. So sa atong mga kauturan ha, halong-halong gyud kita tanan kapag sa subong sa gani wala bagyo nagaskog ang mga pag-ulan, much more kung may ara naman isang bagyo na magasulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Sa mga nagkakatingala kung may bagyo pa bisan Pebrero na, hindi na anda na to niya sa una do ang rainy season magatopa lang mga biyan. Mayo, Hunyo, Agosto, down to December, be reminded mo biyan nga aton sining pag-asa sa nagligad nga tuig ang nag-inform na sa mild La Nina. Yara sa medyo pagsaka sa aton sining level sa tubig ulan sa unang bahin sa tuig 2026. Sinuwat ginaagda naton ang tanan o kung ginainganyo gid naton ang tanan nga magpadayon sa pagpamati sa mga balita kag impormasyon sa mga lehitimo nga mga sources. Way nga o kung nga gina-campaign gid nga magsunod sa mga legitimate source bangod sa subo nga panempo kung sa social media ka lang magabase mga biyan hanggang pinagusto man na pagwa ang iban nga mga content creator for the sake of engagement, for the sake of monetization. May ara nga naga-ubra-ubra sa mga AI videos, may ara sa mga nagapalakpas ang fake news, mga balita kag impormasyon nga maka-create balang mabiyan sa nga pagsalanisag, pagsala-sala. Jadi uyo na nila yan. The more nga may ga-share, the more nga may naga-comment, more income man sa ila. So ginapangabay naton ang tanan kung gusto naton sang sakto kag tulid gid nga impormasyon. Follow kita sa mga legitimate source. Kung si Vlogger 1, si Vlogger 2 nag-share siyang mga impormasyon angot sa panyempo, mas maayo gid nga i-double check mo ina o sa mga balita o kung update sang pag-asa. Ang Radyo Pilipinas kaangay sa iban nga mga media outlet nagadulong man sa mga balita kag impormasyon halin sa aton sining nga mga legitimate nga mga information sources. Dahil kung wala ikaw access sa internet, next option mga biyan is to check kung magpamati sa radyo, sa TV, kung magbasa sa newspaper, kung makatsyempo, ang mabalaan ang latest kag verified information abot sa lakat sang panahon. Pero the best gid nga source nato mga biyan, if you have the access, amo ang DOST Pag-asa. Para halos tanan na nila nga update sa page nila, may kaantanan gid sa lakat sang panahon. Alas 9:20 sa aga. Kung nagsugod ng mabyan ang early registration sa Department of Education. Ibaloy na po ang update sini tapos na ang pagpatuman sa early registration diri sa Western Visayas. Ang ang mga dugang nga detalye, check naton sa live reports ang atong nga Lodi, Marian Grace Erineta. Radyo Pilipinas, report. Lods, good morning. Lods, good morning. So, Pag-umpisa na sa ating early registration para sa mga incoming kindergarten, grades 1, 7, and 11 sa mga pampubliko nga burutuan para sa school year 2026 to 2027. Naglabot na dos no sa more than 53,000 ka mga learner naton ang nakapa-early register. Sa masobra loads naton nga 53,000 nga mga learner nga nakarehistro, 12,000 or more than 12,000 sa ila ang registered na sa kindergarten, masobra sa 19,000 sa grade 1, masobra sa 11,000 sa grade 7, kag masobra naman 10,000 sa aton nga grade
11. Kahapon Lods no, gin-interview naton si Sir Hernandez Escolar Jr. ang tagpamaba sa DepEd Western Visayas, and according sa iya Lods no, isa sa mga tinutuyo sa aton mga early registration amo nga mabalaan naton ang projected number sa mga incoming natin na kindergarten, grades 1, 7, and 11. Kag according sa iyalos na importante ini nga ti mahandaan naton bagod nga ti pag-abot no sa school year, hindi kita magka-problema in case no nga may mga kulang sa pulungkuan, sa lamesa, kag sa mga learning material sang aton nga mga estudyante. Kag madumduman man sang aton nga mga tagpalamati, nag-umpisa ining aton nga early registration last January 31 kag magatakop ini Lods sa February 27. So ari bala Lods no pamatian naton ang kabahin lang sa aton nga interview with Sir Nani Escolar Jr., Regional Information Officer sa DepEd Western Visayas. Sa ng mga ginagawa, especially yung mga kabataan, ang mga usulog sa kindergarten, grades 1, 7, 11 for school year 2026. 2027, so sila sa June na siya. Kung malugsulog na sila sa malugulong mga grade levels, kag sa public school ninyo sila enroll, all you have to do is to visit at public school, katulad sa sila mga early registration coordinator, and then kailangan natin kasi yung basic intervention early registration form, kag pinag-alala siya, ipasa natin sa mga coordinator. Mas better na kung may nalagyan ng photocopies ng birth certificate sa sila mga bata, agad sila mga apostles, agad sila mga coordinators, mag-ascertain sa pag-ibigay sa sila mga bata kung sino na sa biliganan, ang edad sa bata, birthday niya, ang complete na proper name niya, ang magbantawan na kuno ang sa mga spelling, etc. Maybe mabuti na isang i-rectify nyo sa biases sa system kung may aras ang error sa basic information sa kabata. So until February 27, naman sila nga early registration, but yun kayo tinatanong, hindi na kinamagabot pa sa February 27. As early as now, ipa-early register date ang gusto ng mga kabata. So, there you have it, Lods, no? Ang kabahin din no sa payag ni Sir Hernandez Escolar Jr., ang ating Regional Information Officer sa DepEd Western Visayas. Last year, Lods, no, sa kapareho na period, kay atong datos na more than 53,000 as of February 2 pa lang, 8 a.m. So, bali, ikatatlo pa lang adlaw na since na pag-start. Kung i-compare natin niya sa last year, we have 163,316. So, according to the Sir Hernani, ang ini nga datos Lods, dala pa abi ang Negros Occidental and Bacolod City. Kaga ti ginalauman nila Lods nga ti basi ni iban man nga mga estudyante nga magka-transfer diri sa aton sa Western Visayas, basi malapawan pa no ang number of pre-registered naton sa Western Visayas. Those pero ang ining early registration nga nag-capture Lods, klaro kung talang ang ining early registration nga nagka-capture lang mga DepEd schools lang ini. Yes. Those nga nagatuyo nga magpa-enroll sa private schools, hindi ni sila required o sakop sa datos nga natipon sa DepEd. Yes, correct. And Lods, this is only for public school kat incoming kindergarten grades 1, 7, and 11. For those sa public school na yara sa grades 2 to 6 or grade 12 Lods, no, automatic na ini sila. Pero kinahanglan nila sa gihapon no, nga magpa-enroll kung magano. So, automatic pre-register sila. Kaya na-clarify mo na sa aton nga Department of Education na much better gid nga makapa-early register kay although hindi nato malikawan mga law, for example, ABC no ang ginikanan naton or kung di magani mag-transfer o wala pa naka-design na kung ma-transfer di man okay lang na siya. Pero for those yang ating mga time no, kag kung pwede man lang kinahanglan gid nga magpa-pre-register. Ayun, Lods, may ideya ka kung nakahatag bala siyang overview ang DepEd Western Visayas kung basihan naton ang pre-registration or early registration
versus the actual nga enrollment, kaano kalapit ang Yes. datos sa DepEd? Yes, actually lang sa mga previous natin naging interview, no, amo ini siya actually ang ginabasihan ang early registration naton. Kag malapit-lapit man lods kung pila ang pre-early register naton, same man ina sa number of enrollees gid or on the day yun mismo no nga naka-enroll nga mga estudyante naton. That's why gani lods no ginahilo gid sa aton nga Department of Education na much better gid nga mi pre-early registration kita para nga mapreparahan man sa aton nga mga maniniglo kag mga bullet 1 although nati malayo-layo pa or sa March pa natapos no ang aton nga school year 2025 to 2026 kag sa June pa kita ma-start pero inilons nga pre-early registration kumbaga ihatag kita nga i-view kung pila ang or mga new enrollees at new students natin sa isa ka bullet 1. Ayun. Yes, kung gumag sila, previously, may ari ni sila sa mga drop-off yes, yes. forms nga ginabutan, no? Or drop-off boxes. So, rin, mahimo nga ihulog lang sa mga ginikanan ang ilang mga na-fill upan na forms. Yes. Ina nga sistema, nagapadayon tayo ni Lord subong early registration. Yes, kapulos kimangkot natin ina no kung hindi kita magsulat that was time sa COVID-19 pandemic para nga for example hindi na bala ang social distance natin mapatuman natin sa schools. So gimangkot natin kahapon kung may mga drop box pa sa mga barangay. Well, according to Sir Hernani, if ang isa no kabulot mo nakita nila nga kinahanglanon pwede, pero gina-encourage yun no nga magkanto personally no sa mga burtuhan. Like for example, madamo din sa mga ginikanan natin ang mga may questions pa. So, during sa pre-early registration, gina-encourage na sila mismo magkanto yun sa mga burtuhan kung sabihin nila no, gusto i-enroll ang ilang kabataan para na masabat ang ina pala mga kabataan. Pero depende sa mga schools if gusto nila yung magtahantang sa drop box. And with the advancement of technology, kabay nga ma-maximize man naton ang power of technology sa subong words, so ang mga QR codes, so ang mga online forms, kabay no, nga makonsider man ini giti gustuhon man sa madamo nga ginikanan nga magkapadulong sa mga eskwelahan, pero reality would tell us madamo man sa ginikanan nga haluson gani makapanyaga o haluson makatemprano pa ulit bangod sang trabaho mayo lang yan lods kung mo sa mga ginikanan kung guardian trabaho lapit lang sa mga work from home pero kung may mga ginikanan kita iya nga kinahanglan pa iya mag travel sa layo nga lugar para lang maka-income problema gid no ay kabay nga may ara sa mga ining nga mga sistema online forms QR code nga bisan nga diin ka man no mahimo ka Japon makapa early register sang imo sini nga bata. Yes, pero actually lods no ang ating Department of Education aside sa Monday to Friday, iba ng mga schools natin nga nag-accept man sang forms on Saturday. So, naduduman natin mga per-listeners, lods do even until 5 p.m. in sila nag-accept no sa mga form. Pero marami na suggestions ina no kiti isa mga sige mention kahapon ni Sir Hernani nga TV iban like for example sa Manila, uli nila sila nag-decide nga diriya sa aton ni eskwela ang ina bata late na no wala nakapa pre-early register so manami gid no nga ti ara kita QR code pwede magamit no sa internet para nga ti makapa pre-early register sila. Kaya na-notice ko halos sa nang subong nga brutuan regardless of the volumes ang estudyante pero may mga Facebook pages today so gina-maximize naman ang teknolohiya pero as mentioned no laing giabi kung may ara bala ano gati ang mga information ginakuha diri sa early registration rules daw kung hindi ko magsala do mga minimal man mga data sa mga kabataan sa na-mention mo kaina may ara sa mga instances nga ang taga Manila diri dili mapa-enroll sa atong probinsya iba kala ibang mabiyahe pa o mailang kung may pamilya na sila dingadaan pero kung ginalook forward pala nga reassignment sang trabaho o kung any other reason
ila ingidya mas convenient kaya kung may ari kita nga online forms and QR codes and gina-athag nato na again this is not mandatory ang ining early registration. Mahimo sa ihapon guys no makapa-enroll sa masunod nga school year pero Highly encouraged. operation matters kaya the moment nga may ara kamo iya sa ihatan nga dato at least mapreparahan ang inyo sa nga estudyante mahatagan gid sa kaigo nga accommodation so sa iya nga pagsulod sa eskwelahan kasi kung ginawa look forward iya sa eskwelahan nga gamay mga estudyante tapos sa adlaw sa opening of classes doble gali sa numero ti nato may mga problema o kung may mga kakulangan gid no, sa adlaw sang opening sa classes. Yes, kaya isa na sige na look forward natin actually loads no. Kiti hambal ni Sir Hernani every time nga magpa-enroll ang isa ka estudyante sa isa ka booth one hindi abi pwede pa malibaran. So mas mayo nga ni ara kita projected number of our incoming kindergarten grades 1, 7, and 11. Isa man Lord sa curious ako nga mabalaan ining kung nagnubo man din ang numero sa mga estudyante nato kay kung may mga pagtuon abing nga nagahambal nga naga-amat-amat nubo ang population sa aton sa pungsod simply because ang iban nga mga pamatanon sa mundo ay plano magpinamata. Correct. So gina curious ako mabalaan kung makita na ba nato ang nga epekto sa enrollment karon o kung sa gihapon na average sa gihapon natin sa nga number of Yes. Actually, ang balaan natin na loads na especially for this incoming school year, kasi hindi na nakip sa aton ang Negros Occidental and Bacolod City before we have more than 20 or 21 kung hindi kita masala ng mga schools division offices but now, walo na lang abi ka school division offices dito sa aton. So, makita din natin guys kasi may difference din kumbaga sa aton nga number no, of enrollees pero that is because nawala na diriya ang Negros Occidental ang Bacolod City but as iba't mo nga kung bala may pagnubo giman bago nga hindi na nila gusto magpinamata natawon natin inalods. Ang walo na division nga nabiling kinig sa lots it includes all the 5 remaining provinces. Yes, the correct. division of Rojas City, Pasig City, kag Iloilo City. Yes, correct lods. So amo na lang no walo na lang sa aton nga division kag amo mali actually no ang walo ka schools division ang maga pa-imbis-imbis sa aton nga Western Visayas Regional Athletic Association. This is the first time na tanan mismo nga division ang nagpa-imbis-imbis sa isa kag isa. Yun sa una Lods kung hindi ko magsala ang Iloilo will be competing no ang Iloilo City, Pasig City. Yes. Kag ang Iloilo province magakompete Yes. no before magsambuwa sa Regional, yes. So, balangkagan mas nakiti ang aton nga Wibra will be in March. So, panagbalayan ini no sa Pasig City. So, ang syudad sa Pasig nag-ready naman actually no sa aton nga mga school sa aton nga mga sports facility nga kung sa diinang iwaton ining aton nga Wibra meet. So, magana pala sa mga activities for the school year 2025 to 2026 ang aton nga Schools Division Office of Rojas City ang panagbalay sa aton nga National Festival of Talent. So, kumbaga, nationwide mga event, ginakuha pa natin logs no, ang we ay talagang to reach out pa sa Rojas City. Ito last time sa aton nga pakigamot sa ila, bago pa lang nag-abot ang, or maabot pa lang ang taga Manila para istoryahan plus taron. So, hopefully, makakuha to tayo logs na sa datos kung saan uliwaton ang inino nga NFOP natin, pinadala ka mga estudyante, no, ang nagpapadulong dito from other regions. How about sa Regional Schools Press Conference Lods? Natumod na wala kung sino ang magapanagbalay sa isang nga kompetisyon subong iya nga tuwi? Actually, Lods, wala pa kita nakakuha sa datos. So, pero may ara kita na nakuha ng information. Kado may ara sa RSPC for this week. Pero i-confirm pa natin kung saan o gidman ang atong na RSPC. Kito, dapat makalimuat sa RSPC and RFOP before sa scheduled natin mga NFOP. Kung hindi kita man sila, ang NFOP mga April bimo. So, nataon natin ang schedule. Kiti wala pa kita nakaptan as of now na schedule sa aton mga regional events. Ayun, so balang tayo mga Ben, mga dugang updates angot sa sining nga mga aktibidad ang RSPC, the Regional Schools Press Conference, the WIBRA under the Western Visayas Regional Athletic Association Youth, kag ang Regional Festival of Talent
na ang ila sining national level ang hiwaton sa siyudad San Rojas. Lods, madamo din nga salamat sa imo sining nga balita. Report gikan sa Department of Education para sa Bagong Pilipinas, Mayon Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas! Radyo Publiko! Radyo Pilipinas! Ngayon mga biyan ang report sa aton nga lobby. Mayon Grace Aranyata sa iya sining natipon ng mga balita at impormasyon tungkol sa early registration sa Department of Education kag subungan mga update mga biyan tungkol sa mga aktibidad nga ginapaabot nga hiwaton man diri sa aton nga rehiyon amot sa aton nga schools press conference, Regional Athletic Association meet kag syempre ang Regional Festival of Talents. Alas 9:36 sa aga. Dugang nga mga balita kag impormasyon mga biyan bantayan pagkatapos lamang sa pila ka pahandog. Itinuloy na po natin ang zero balance dining. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH ng ospital, wala nang babayaran ang pasyente. So, ang dami pang challenge, hindi pa namin alam kung saan namin tutunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin ang mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya. Super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga. Malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sa sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang hinalang. Magandang araw, si Dingdong Datos po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuka ng abo ng Bulkang Taan noong 2020? Ang pagputok ng bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil #panatag ang may alam. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o dalulong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense. Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil #panatag ang may alam. Time to celebrate kulturang Pinoy. Pag-isyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Everything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala niyo ba ang mga ito? Ang Paris, ang araw, ano ba yan? Tinusunod ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, kabulandis, kabulan, jolin, trupo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players, and nothing else. Ang saya-balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang ko 3, nakatago na kayo! Ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Pag-isyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Everything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala? Ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Pamisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala ng bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit namumulan siya? Hidang dinilo. Aba, I made sure to put my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the pandem, pero tuwang-tuwa pa din ako. At ito ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta na wala. Ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Muna sa Radyo Pilipinas, Philippine Soil Time, Bas 9:42 sa aga. Sige po, nagapamatika mo sa pagpalagad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan, as mentioned earlier, igatag natin sa inyo ang mga updates na tipo natin tungkol sa paglunsar sa Bayanihan SIM diri iya sa probinsya sa Iloilo sa Department of Information and Communications Technology nga nagatuyo mga biyan nga mahatagan sa access sa libreng internet ang aton sining nga mga kauturan ang nagatuyo sa mga underserved or unserved areas. Pero antes sa mga biyan, magakuha kita anay ha sa update gikan sa aton sining nga kapulisan. Kapin sa 7.5 milyones pesos na balor sang shabu na kumpiska sa bypass operation sa Banwasang Santa Barbara. Para dulong sa aton ang detalye sang balita, kuha naton ang live report ni Paricoy Paul Tarosa. Radyo Pilipinas, report. Paricoy, good morning. Mayong aga Paricoy, kapin sa 1.1 kilos ang suspected shabuno ang nakumpiska sa ginpatigayon nga bypass operation dira sa bahin sang Deca Homes Subdivision, Barangay Balabag, Santa Barbara, Iloilo. Ang estimated standard drug price ni Paricoy 7.5 million pesos nga balor sang illegal nga droga. Grabe, no? Di mo bala makita nga ang kasinulod nga shabu diri sa aton perti ka dalagko kag ining target sa operasyon ginkilala nga si alias The Boy, 35 anyos, residente sang DB Ledesma Street, Haro, Iloilo City, kag classified as a newly identified high value individual. Ang iya accomplice, ang iya nga pakaisa na si alias Jet, 35 anyos, residente naman niya sang Barangay Aganan, Pavia, Iloilo. Ang operasyon na tigayon pinaagi sa sining information nga nakuha sa kapulisan sa mga pumuluyo man dira no sa sining illegal drug activities sang mga suspect. Kag magaligad ang 2 ka bulan nga validation kag monitoring na konforma sang aton nga kapulisan nga involved in dua sa pagduso sa illegal nga droga. Kaya ano sinigo ang source kundi nila ginakuha base sa information nga nakuha sa kapulisan halin sa Metro Manila kag gina-distribute sa mga kabarangayan dira sa Santa Barbara kag Banwasang Pavia.
Grabe mga pangayaw paniglipar ko halin sa syudad kag sa Banwas ang Pabia pero ang ila sining operasyon kagang pagkadakop nila sa Balabag Santa Barbara pa iya. Oo, gani pare ko, no? Kagti, sa sining pagka-aresto nila, magapangatubang ini sila sa kasong pagbayular sa Republic Act number 9165 o yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kagti, sunod kay Police Colonel Bayani Razalan, ang Provincial Director sa Iloilo Police Provincial Office, tagaan niya gid sini sa pagkilala ang Provincial Drug Enforcement Unit, pati ang nagapamuno dira si Police Major Daji de Lima, na bangko lang gid ini nakabaton man pare ko, no, sang pagkilala Best Junior PCO for Operations bangod ban sang iyang kapisan dira, no, sa pagpamuno sa PDU sa diin madamo-damo nga bulto sa subong ila na kumpiska sa ila nga mga operasyon. Gagti dako gid ang pagpasalamat ni Colonel Razalan sa mga pumuluyo sa ilang pagsalig kag operasyon, labi na sa paghatag sang reliable information sa kapulisan. Parigudo din first time nga ang aton sining operasyon giniwat sa sulod sa isa ka subdivision nga gitawag sa nagdigad ng mga bulan sa Disyembre. May araman sa nga kasubong nga insidente sa isa ka subdivision sa Banwas ang Boton. Posible nga ang ini nga mga droga ginabaligyaman sa mga homeowners sa sining subdivision pare ko. Ano na to, no, i-validate ni pare ko yung inang information, pero ti dira mo bala makita nga ang ini bala nga mga lugar nga ti mas masiling mo bala hindi dali-dali masundan sang kontrabando, na monitor na sang aton nga kapulisan nga iti sa ini kamayo man nga senyales nga ti ang intel nila, no, nagahulag sa sini nga mga lugar. Ayun, madaming masarap pare ko sa imo sining nga balita. Pare ko, balita sa Iloilo Police Provincial Office para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:47 sa aga mga biyan. As mentioned earlier, igapamati natin sa inyo mga natipon natin nga impormasyon gikan iya sa atong Department of Information and Communications Technology. Malipot lang mga biyan, kabahin lang siyang mga initial information na mahatag sa aton sa aton abiyan coming from DICT Iloilo, si Iloilo Provincial Officer Engineer John Phillips Torino. Yan po makiya natin mga ben, ang kabahin sa bayan ni Engineer Torino angot sa launching sang bayanihan sim sa probinsya sa Iloilo. Sir, good afternoon. Can you give us, sir, some detalles sa sining pagdunsar sa inyo sining programa ang bayanihan sim sa Banwas ng Ahud? Sige, so sa nagligan nga si Mana, nag-lunsar kami sa bayanihan SIM, no, distribution namon sa Banwasang Ahoy. So, bali atong programa nga to, kick-off namon, no, para sa iya sang Iloilo distribution. Kay diri sa Iloilo, may kita ka 5 ka banwa na nadala sa mga eskwelahan nga taga-tagan sa safeguards man, no. So dito nag-kick-off dito sa Banwasang Ahoy. Bali amo na sa ko. Sir, you mentioned 5 municipalities, sir, no, ang target nga mapuligan sa dalong sang bayanihan SIM. Can you identify sang sining 5 ka banwa, sir? Sige. So ano to, no, ang nauna na banwa, amo to sa Banwasang Ahoy. Tapos miyara kita sa Carlos, mga island schools dito, pag miyara man kita sa Kalinog, and then miyara man sa Maasim, no, and Limere, na muna siya mga banwa nga nadala. I see. Sir, sa Subong as we speak, Ahoy pa lang, sir, no? And then to follow ang Kalinog, which will be... Bali, ang natagata na siya sa mga banwa isang Ahoy, tapos ito nagdiretso kami sa Carles. Bali, sa Subong aga, dito naman ito sa may banwa sa Kalinog. I see. Ayun, so tatlo na, sir, ang inyo sining makatuan, ang Lemery and the other towns, sir, saan o ginalauman nga makumpleto panagtag ang iling bayanihan SIM?
Bali may schedule kita sa Lumero no, sa Webes Landlaw. Tapos ang sa may maasi naman sa sunod na simana sa February 9 ang ilang schedule. I see. Sir, how did we identify sang sining nga mga komunidad ang mga banwa nga ini paano din natumod sa DICT? Bali sa ang partners natin diri nga agency no, sa India Benian SIM project no, is ang DILG, DepEd, DSWD, DOH. So bali ang nag-identify sini magatag sa listahan sa mga schools na mga pag-provide ng SIM, halin sa DepEd natin. Ang DICT lang yung in charge ng SIM cards, no? Provide mo sa telco natin, depende kung ano na telco ang available sa inyong area. Tapos, per school, no, nakita nakalap na 2,780 ka SIM cards ini sa mga primary schools nila. So, kasi malamdawa na magsubra ang SIM cards sa isa ka primary school, bali may ginidify man sa DepEd ng mga adjacent schools, no? Mga lapit sa mga primary schools. So, makabil sini ang primary schools plus ang adjacent schools na malapit sa sini nga eskwelahan. Sir, earlier na natubo na natin 5 ka munisipalidad coming from the various districts ng probinsya. Pero kung eskwelahan sir ang atong nga pag-aisipon, mga pila ni sir ka eskwelahan ang makabenepisyo? So, depende man, no? Naman sa Logabari, man ang municipality, meron kita 4 schools na mga adjacent, meron man iba niya 5. Depende man sa populasyon, kung meron man iba niya school na nadala mo. So, hindi lang siya elementary, no? Pati high school dala siya. So, ano yun nasa? Sir, may common denominator ni sir sa mga eskwelahan nga ini as identified by DepEd. Ano ni sir? Mga far-flung areas, medyo poor communities. Ano ang common denominator, sir, sa sining mga eskwelahan? Bali ang inyong eskwelahan, sir, nadalaan isa sa mga unserved and underserved natin areas, no? Yung na doon natin sa una, ginatawag natin na gita, bala nga mga sites, o geographically isolated and disadvantaged areas, no? So, ano na sa sarang bilang, kumbaga, category, sir. I see. Sir, balikan ko, sir. Gayabot mga biyan ang kabahin sa naging payag ni Engineer John Felix Torino, ang DICT Iloilo Provincial Officer sa aton siniyang probinsya. Kag iya nga ginsaysa sa aton ang detalye sa mga aktibidad nga ila siniging patigayon may kangtanan sa pagbonsar sang bayanihan SIM card na tuyo nga magpanagtag sa masobra sa 10,000 ka SIM o sa nanuwaltuhan nga mga estudyante manungudo coming from the various schools in the province of Iloilo, particularly sa 5 ka mga banwa nga iya ginmensyon, ang banwa sang Ahoy, Carles, banwa sang Lemery, Maasin, kag banwa sang Kalinog. So dumadlaw mga biyan, as we speak, ang DICT Iloilo yara sa banwa sang Kalinog para nga hiwaton ang pagparagtag sang bayanihan SIM sa panawag naman ng mga benepisyaryo sa sining nga programa. Sa dalom sa sining nga programa, ang mga estudyante ginahatagan sang libre nga SIM, kag ang kada SIM may libre nga 25 gig sang data nga mahimo nila magamit sa sulod sang 1 ka bulan. Kag ining provision sang 25 ka gig mga biyan, kada bulan ining igahatag sang libre sa sulod sang 1 ka tuig. Kag sa mga kultura naman natin nga hindi covered pa sang 5 ka mga banwa, don't worry, ang aton nga DICT ginalook forward na mapalabot man ang kasubong nga programa sa mas madamo pa nga banwa sang aton nga probinsya. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:54 sa aga. Wala ito sa oras kinabili sa aton sining at pagpangalagad diri na gilamang ko tubaton nga pratuntunan sa buadlaw sang Martes, Pebrero 3, 2026. Sa ngalan na lamang sa akon mga katuwang technical, Mr. Rocher Jones sa Tahero sa studio, kag Mr. Jeffrey Batita sa aton transmitter. Ako naman ang inyo naging alaga, JP Havas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa.
diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid